doing a new thing. Okay, so kailangan mag-gets natin na ang Diyos palagi siyang may bagong ginagawa. So give you a little background para po meron tayong basihan. Before, sa altar ng Panginoon, pag nag-offer sila ng tinapay, palaging fresh. Pagkasabi sa katabi mo, fresh. Okay? Ayaw na Lord ng bahaw. Amen. Amen? Sino rito nakakain na ng bahaw na pandesal? Dandi kahit na mainit na kape. Medyo mahirap pala na yung mga 4 days na. Kaso ang problema, sarado yung bakery. Wala kang choice kundi patulan yung 4 days na pandesal. Sabi nila, walang matigas na pandesal, walang matigas na tinapay sa mainit na kape. Di rin. Sobrang tigas talaga eh. Okay? So, gusto ng Diyos, walang bahaw. Kailangan niya bagong bread. So yung mga priest, kailangan nilang gumawa ng bagong bread. Why? Because yun ang requirement ng Panginoon. Sabi ko, bakit? Tingnan natin. Lamentations 3:22-26. Because of the Lord's great love, we are not consumed, for His compassion never fail. They are new every morning. Great is your faithfulness. That is why the Lord wants new bread, because His love and faithfulness are new every morning. Amen. Palapakan natin sa Lord. New every morning. Every time you wake up, every day, every morning, a new love and new blessing God had prepared for us. Amen. I say to myself, the Lord is my portion. Therefore, I will wait for Him. This 2016, huwag tayo magkamali. Our portion is God. Amen. I said our portion is God. Amen. If He is your portion, then you are filled. The Lord is good to those whose hope is in Him, to the one who seeks Him. It is good to wait quietly for the salvation of the Lord. They are new every morning. The faithfulness and love of God, they are new every morning. He wants us to experience new blessings and victory every day. Amen. Do you want this? Amen. Amen. New blessings, new victory. Nasubukan ko na pa paano matalo. Lahat naman sila natin nakatikim na ng talo. Amen. Anong feeling? Tapos nakita mo yung kalaban mo, talon ng talon. Parang ang hirap mag-rejoice sa championship 5, tapos championship 5, tapos nanalo sila, 1 point lang. Kaya tinatanggap mo yung trophy ninyo, pero dahil first runner-up kayo, parang masama pa rin loob mo eh. Amen. Diba? Amen. But the Lord wants us to experience blessings. Pagkasabi sa katabi mo, blessings. Every day is a blessing from God. Amen. Our life is a blessing from the Lord. Amen. Sabi ko nga, walang natural thing na nangyayari. Amen. Yung gigising ka sa umaga, natural yung pastor kasi buhay ako. No! You do not know what happens. Itong month na to, ang dami namin na-encounter ni Mami Cora ng mga kaibigan namin, kakilala namin, mga namatay. This year, this month. Nasabi ko talaga, mayroong bata, mayroong matanda. Ang kamatayan, wala nila respeto. Amen. Okay? So I want you to treasure your life. Pagkasabi sa katabi mo, pagyamanin mo buhay mo. Amen. Every day you wake up, it's a blessings from the Lord. Amen. Victory. You know, our God is victorious. Amen. Gusto na Lord yung kanyang mga mananampalataya, victorious din. Amen. Now, tingnan natin yung flow discussions. Number 1, let's discuss about God has the power to change and create new beginnings. God's desire and intention for His people. How to experience a new beginning. Living under the dominion of God. What makes it possible. God's promises and assurances to His people, and the challenge. Simulan natin, simula. Okay, God has the power to change. Walang S yan dapat. God has the power to change and create new beginnings. Sino ang pwedeng mag-create ng pagbabago? Sino ang pwedeng mag-create ng bagong simula? Walang iba kundi Diyos. Amen. Amen? Sabi ng Bible, God, the beginning and the end. Revelation 22:12-13, Look, I am coming soon, my reward is with me. And I will give to each person according to what he hath done. I am the Alpha and the Omega, the first and the last, the beginning and the end. Amen. Amen? Kaya nga minsan nakasawa yung buhay eh. Lalo pag yung pangyayari, routine. Naintindihan mo ba ang mga dahil? Yung bang pagising mo, yung labahan mo, naghihintay na sa'yo. At sinasabi niya, wash me. Okay? Minsan yung trabaho, kahit may trabaho kayo,
Di ba yung pagdating mo sa, ano ba kung teacher ka, pagdating mo sa school, yung mga estudyante mo, nakahiga na sa desk, mayroong nagsusuntukan, yung ba pagpasok mo, kailangan mo mag-referee, nakasawa din. Amen. Nagtrabaho ko sa multinational company, wala na akong ginagawa kundi harapin yung mga billing invoice. Every day, kahit sa panaginip ko, na-memorize ko na yung mga number. Minsan nakakasawa. But if you want a new start, if you want a new beginning, if you want change, only God can do that for you. Amen. Sino rito gusto ng pagbabago? Amen. Taas ang kamay, gusto ng pagbabago. Pagkasabi mo sa katabi mo, magsimula ka sa Diyos. Diyos lang ang pwedeng gumawa, mga kapatid. Amen. Genesis chapter 1 verse 1, in the beginning, God created the heavens and the earth. Wala pang earth, wala pang heavens, nandun na si Lord. Okay? He is the author of all things. Everything. And sabi rito, all that exists originates from God. Amen. Even you and me. Amen. We came from God. Amen. Amen? So, God is doing a new thing. Okay, sabi rito, Genesis 1, 2, and 3, now the earth was formless and empty. Darkness was over the surface of the deep, and the Spirit of God was hovering over the waters. And God said, let there be light. And there was light. Look at this. Tingin po sa akin. Napakadilim ng mundo. Okay, formless siya, full of darkness. Ano lang ang sabi ng Diyos? Let there be light. And there was light. It's His nature to change things. Ayaw ng Lord manatili ka sa isang defeated na kalalagayan. Amen. Nature ng Diyos magbago. At laging tandaan, look at me, when God changes things, it's always for the best. Amen. Okay? Ayaw ng Lord manatili tayo sa kalalagayan na hindi po favorable sa atin. Pakitanong yung katabi mo, kumusta ang kalalagayan mo? Pasagutin mo. Ang sabi? Hindi na mapalagay. Okay? Look at this. From darkness to light. Yan ang nature ng Panginoon. Ayaw niya. Nandilim. Gusto niya may liwanag. From nothingness to fullness. Amen. From worst to best. Amen. Kahit worst yung kalalagayan mo, palagi ko sinasabi, God can turn tragedies into blessings. Amen. From worst to best. Ito ang Diyos natin. Okay? Now, His desires and intention for His people. It's very important na maintindihan natin kung sino mayroong plano at mayroong intention sa atin. God wants to take His people out of misery and hopelessness. To give you a little background sa pag-usapan natin, itong verse na to, kasi masyadong mahaba, i-explain ko na sa inyo. Itong mga Israelita, matigas ang ulo. Pagkasabi sa katabi mo, matigas ulo. Okay, huwag mo nang dugtungan ng katulad mo. Okay, matigas ulo. When they are in need, they worship God. Ganun naman ang tao, di ba? Amen. Tama ba? Amen. Pag nangangailangan, Diyos ko, Panginoon ko. Okay? Pagka walang pangangailangan, iba Diyos sinasamba. Nature ng tao to. Amen. Matigas talagang ulo. Amen. So what happened to them is, pinabayaan sila ng Diyos. Pagkasabi mo sa katabi mo, pinabayaan ng Diyos. Alam mo, kung matigas sa ulo mo, pababayaan ka ng Diyos. Amen. Hindi naman yung, wala siyang pakialam sa'yo, pababayaan ka lang para ano? Para maanin mo yung katigasan ng ulo mo. Amen. Klaro? Amen. Kaya pag matigas ang ulo mo yung umaga, manda ka. Lahat ng mga magulang, magsabi ng amen. Pag matigas ulo ng anak mo, anong ginagawa mo? Oh, pambira kayo, mga war freak naman kayo, palo agad. Huwag muna, pabayaan mo muna. Sasabihin mo, huwag kang tumakbo, tatakbo. Huwag kang tumakbo, tatakbo. Pagkadapa, ngawa, iyak. Okay? Bakit? Nasugatan. Nung masugatan, ginamot mo. Gumaling. Pagsabi mo, huwag kang tumakbo, hindi niya tatakbo. Bakit? Sugatan na eh. Minsan sa katigasan ng ulo natin, i-allow ng Diyos, masugatan tayo. Amen. Para ano? Pagsabi sa atin, magtanda ka. So mayroon desire sa Lord, mayroon siyang intention for us. Amen. Isaiah 43, 18 to 19, forget the former things. Do not dwell on the past. See. Look at this. See. Tingnan nyo. I am doing a new thing. Amen. Gusto na Lord Jenny, mayroong bago. May ginagawa siyang bago sa buhay mo. Do not dwell on the past. Ano sabi niya? Now it springs up. Do you not perceive it?
I am making a way in the wilderness and streams in the wasteland. Amen? Dahil He's doing a new thing in your life. Mayroong bagong ginagawa ang Diyos. Kaya wag ka mag-dwell doon sa dati. Hindi yung pag-gising mo sa umaga, ito na naman. Here we go again. Here we go again until when? Ayan mga pamatay natin. No! Every day when you wake up in the morning, God is doing a new thing. Mayroong bagong mangyayari. Mayroong bagong mangyayari. Amen! May bagong kliyente. May bagong blessing. Lahat bago. Alam niyo pagka, if you are looking forward for something, what happened? You're excited. Amen. Pero pag wala kang tinatanaw, malayo ang tingin. Ala namang tinatanaw. Maganda yung pagkising mo sa umaga, you're looking forward for something. Amen. Amen? Hindi nyo masyado na gets. Okay, lahat ng AFC, buong AFC, meron tayong outing sa Boracay sa December 2016. Yay! Okay, December 2016, meron tayong outing sa Boracay. Anong ginagawa mo? Kahit pagod na pagod ka na sa ministry, pag naalaala mo yung outing sa Boracay, lumalakas ka. Bakit? Di ba rin? Babawi ako pagdating ko sa Boracay. Amen. Maganda yung everyday. Mayroon ka nilook forward. Hindi yung everyday. Ito na naman. Pagod na naman ako. Alam mo, pag wala ka nilook forward, tamad ka. Tinatamad. Amen. Walang excitement ang buhay mo. Di ba, mga call center agents? Amen. Pag hindi nyo nilook forward that one day, ako'y magiging team leader, ako'y magiging supervisor, ako'y magmamayari ng yung call center na yan. Yung problema sa atin, eto na naman ako. Umurahin na naman ako ng kausap ko, magagalit na naman. Good morning, I hope, yeah. Pagbaba mo na, Diyos ko, makakapagod na. Pero pag meron ka nilook forward, ang sinasabi mo, isang araw hindi na ako mapapagalitan. Bakit? Ako na magagalit. Amen. Pag wala ka nilook forward, wala kang excitement. Amen? Amen. See, I am doing a new thing. Kaya every day when you wake up in the morning, something new for me today. Amen. Because my God is doing new things. Amen? When you come to your work, excited ka. Pagpasok mo pala kung teacher ka, hallelujah! Uy, may sinapak sa mata! Hallelujah! Okay na? Napundi ang mata mo. Mamaya, babalik din yan. So, new thing. Amen? Amen. Ang sabi po dito, Isaiah 42 verse 13 to 16, the Lord will march out like a champion. Like a warrior, he will stir up his zeal. With a shout, he will raise the battle cry and will triumph over his enemies. Listen to this. Because matigas ang ulo nila, sabi ng Lord, for a long time I have kept silent. I have been quiet and held myself back. If you do not look up to God, listen to me. The Lord will allow you to do your own thing. Tahimik ang Diyos, hindi siya magkasalita, hindi siya gagalaw. Pero pag nakita ng Panginoon na yung puso mo magsimulang magsabi, Lord, kailangan kita. Ano sabi? But now like a woman in childbirth, ano sabi dito? I cry out, I gasp and pant. Mga babae, paano po kayo pag nag-labor? Wala ako nakitang babae na nag-labor na nagsabing, hindi kayo? Wala ako nakitang babae na nag-labor na pag ganun-ganun. Maalala ko yung nanay ko na mag-labor. Hallelujah. Buti na lang, nanonood ako, kasi ng mga time ko noon, ng mga palabas, mga Jackie Chan, yung mga Lito Lapid, mga ganun. Pagsabi ng nanay ko talaga, nasaan ang tatay mo? Sabi ko, kinukuha pa yung kumadrona. Wow! Tapon yung mga upuan. Eh minsan talagang sabi ko, relax ka lang. Anong relax? Ha? Sabi ko, grabe to. Ang sakit-sakit daw. Diyan ngayon? Ayoko na! Yung mga ganun next year, meron na din. Okay? Hirap Pero ang sabi ni Lord, silent ako. Bakit? May ginagawa kayo Hindi nyo na-realize, meron akong ginagawa, hindi nyo napapansin, kaya tahimik siya.
Pero this time, the moment you look up to Him at sinasabi mo yung umaga, Lord, Lord, I want a new thing. I want that new thing from you. Amen. Then the Lord will shout, and I will lay waste the mountains and hills and dry up their vegetation. I will turn rivers into islands and dry up the pools. I will lead the blind by ways they have not known. Today, if you will come to God, He will lead you to the right path. Ano pag sabi? Along unfamiliar paths, I will guide Him. Even unfamiliar sa'yo. Pag sabi, unfamiliar, medyo mahirap, hindi ka sigurado. But if the Lord is the one guiding you, hallelujah. Kahit na unfamiliar yan, you will be victorious. Look at this. I will turn the darkness into light before them and make the rough places smooth. Sinong gusto ngayong umaga ng ganito? Amen. Maaari yung pinagdadaanan mo, bako-bako. Kanya ba? Maaaring madilim sa'yo ngayon. But the Lord is just waiting for you to come to Him. At ang sabi niya, these are the things I will do. He's doing a new thing. I will not forsake them. Amen. Alam niyo, ang pinakamaganda sa buhay na to, yung sigurado ka, na ano? Na hindi ka, mayroong hindi mang-iiwan sa iyo. Amen. Sasabihin mo yung asawa ko, talagang, syempre, hindi ako iiwan yan. Hindi ko. Patawarin niya ako, pero yung totoo, mawawala ako tayo. Amen. But if your faith and if your confidence is in God, God will never leave us nor forsake us. Amen? Ito yung ginagawa ng Diyos. Kailangan mo lang makita kasi hanggat hindi mo makita, hindi siya magsasalita. Amen? Amen. Tuloy natin. How to experience a new beginning. Are you ready for this? Amen. Anong sabi niya? Forget the former things. Do not dwell on the past. See, I am doing a new thing. Now it springs up. Do you not perceive it? How to experience? Number one, forget the former things. Amen. Amen? Amen. Lahat ba tayo pumalpak? Amen. Maalala ko, nasa Baguio kami. Medyo may kapilyuhan din pala itong mga tindera sa Baguio. No? Bumili kami ng strawberry jam. 3, 100. Katakot-takot pa na tawaran. Bibili kami ng siyam. Magpasobra ka naman ng isa, sir, hindi talaga pwede. Pagbalik namin sa aming tinitirahan sa teacher's camp, mayroon din pala tindahan sa baba. Alam niyo kung ilan? 4, 100. Sama na loob namin eh. Kaya sabi ko, wala eh, nabili mo na eh. Pero alam mo yung, di ba Jenny, nabili mo na, dinayo mo pa sa palengke, yung pala nandiyan na sa baba mo. Nakakasama ng loob. Pero ang problema, wala ka na magawa. Naintindihan mo ako mga tao rito? Minsan meron ka desisyon na nagawa, mo na, tapos biglang tumating yung mas magandang oportunidad. Amen? Ang sama ng loob ko talaga. Bakit? Sinukat ko yung jump parehas eh. Akala ko medyo mataas-taas ng konti. Isinukat. Hallelujah. Yes talaga. Sumakay pa kami ng taxi. Bumili lang noon. Yung palalakarin mo lang sa baba. Hindi ako makaget over eh. Umakyat na ako, nagreklamo pa rin ako. Sabi ko, ba't ganun? Yung broccoli naman, 90, mautak sila, hindi sila bibenta ng per kilo. 3 kilo, 90 pesos. Buti na lang kaibsan. Bakit? Lumapit sa akin yung isang pastor. Sabi bumili sa palengke. Sabi niya, dapat sa bagsakan kayo bumili. Ha? Bakit magkano broccoli? 3 kilo, 100. Medyo natuwa ako. Bakit? 90 lang sa akin. Pero paglingon ko, strawberry jam na naman nakita ko. Sama ng loob ko. And the Lord teach me, He taught me, ganito. Minsan kasi pag pumalpak ka, hindi naman palpak yun eh. Kung baka nakatawad nga eh. Pero ano, yung mayroon pang mas. Amen. Amen? Amen. Ang hirap makagit over. Pero hanggat hindi ka pala makagit over, mamites, pabagal din ang takbo ng buhay mo. Amen. Kaya sabi ko, kalimutan na lang yan.
Pag kinain mo yung strawberry jam, damhin mo na lang yung sarap. Amen. Kaya nga, binigay ko na yung strawberry jam eh. Bakit? Maalala ko na naman eh. Nandiyan ka? Pag sabi mo sa katabi mo, pamigay mo na lang. Forget the former things. Why? Because as long na yung nangyayari pinangihinayangan mo, hindi ka makamove on. You cannot move forward. Alam niyo, habang nagkasalita ako ngayon, meron mga nangihinayang dito. Amen? Alam ko meron eh. Pag sabi mo sa katabi mo, move on. Get over na lang. Diba? Diba dati may kausap ka, ang galing na kausap? Dalawa sila, pinili mo yung isa. Akala mo ito yung the best na kausap, sabay biglang hindi pala maganda, at yung isa pala yung maganda, kasi nakapag-deal ka na rito eh. Andiyan kayo? Amen. Just forget the former things. Amen. Amen? Ano pa ho? Para ma-experience mo yung bagong bagay kasi hanggat dala-dala mo sa isip mo yung wala mangyayari. Ano pa ho? Do not dwell on the past. Amen? Amen. Saan tayo nabubuhay? In the present. Amen. The past can't do anything about your present, especially to your future. Amen. Amen? Amen. I failed before. Wala akong magagawa. Failure ako talaga dati. Pero I will not allow the past to ruin my present. Kaya walang new beginning. Why? Because you are in the present, you're dwelling in the past. Di ko talaga siya mapapatawad, Pastor. Alam mo, pag naalala ko, talagang bumabalik ang mga nakaraan na talagang bumabalik. Kaya na nangyari, meron na kayong nakita, papunta ka roon. Pero yung ulo mo nandun nasa likuran. Meron na kayo nakita ganon? Wala. Dito ang direction ko, pero dahil nakalingon ako sa likuran, parang kayo doon takbo ko ng buhay ko. Nandiyan kayo? Pakita na yung katabi mo, ganyan ka ba? Mayroon kang nakaraan na hindi mo makalimutan na pag naisip mo yun, para ka na paralyzed. Either? Do not dwell on the past. If you want new beginnings, forget the former things and do not dwell on the past. Why? Wala na mangyayari doon. Nagkasamaan ka meron, bakun mo na yung sarili mo. Amen. Basta humingi ka ng tawad, at hindi ka pinatawad, hayaan mo na. Either? Nagoyo ka, naloko ka, hayaan mo na. Kasi pag hindi mo yung hayaan, magkikreate pa yan ng grudge, magkikreate ng anger sa loob mo yan. Amen? Pag bando pa na yung panghinayang, pag nakikita, kaya umiiwas akong tumingin eh. Sa strawberry jam. Umiiwas talaga akong tumingin. Bakit? Pag nakita ko, naalala ko na naman. Saan ang kailangan mong gawin? Do not dwell on the past. Pagkasabi sa katabi mo, past is past. Tama na. Why? Because we want new beginnings. Amen. We want new things. Amen. Do not dwell in the past. Ulitin ko ha, pag dito ang lakad mo, nandun ang direksyon pupuntahan mo, pag nakatingin ka sa past, parang ganito ka maglakad. Wala naman ata, medyo may amats yung naglalakad ng pagganon. Amen. Andiyan kayo? Amen. Kaya pala, Diyos, nilagay yung ating mata sa unahan. Para ano? Para wala tayo niligunin sa kahapon. Bakit? Walang magagawa sa kahapon at hindi na pwedeng baguhin ng kahapon. Amen. Amen? Pakihawakan ng kamay ng katabi mo, pagkasabi mo sa kanya, iwanan mo na ang kahapon at mabuhay ka na sa ngayon. Amen? Tama na! Walang bago sa kahapon. Ang bago ay mararanasan mo sa ngayon. Kaya pag ikaw nabubuhay pa rin sa kahapon, may tama ang ngayon mo. Amen? Ano ba ho? Be sensitive to the words of God in your life. Amen. Dapat ngayong everyday, sensitive ka sa ginagawa ng Diyos. Ano sabi niya? See, I am doing a new thing. Now it springs up. Do you not perceive it? Di ba kayo aware? May ginagawa ko sa buhay. Di ba kayo aware? Alam mo, minsan ang Diyos na nagkaano na eh. Uy, okay ba kayo?
Diyos. Amen. Di ka ba aware? Di mo ba napapansin, August, yung ginagawa ko sa'yo? Pero dahil nga, strawberry jam ka pa rin. Dahil nga, nasa pas ka pa rin, ano nangyayari? Look at me. Hindi mo tuloy nakikita ang ginagawa ng Diyos sa buhay mo. Bakit? Nandun ka kasi sa kahapon. Hoy, gumising ka. I rebuke you in the name of Jesus. You are living in the present. At mararanasan mo ang new things sa present. Amen. Kasi tabi sa mga mahilig kumain. Ang tao kasi, pag walang sakit, eat all you can. Tama? Amen. No, sir. Hindi ka talaga. Hindi ako nalabasta. Ulitin ko. Bakit pa sa napunta tayo sa pagkain? Ito namang weakness natin lahat. Amen. Amen? Pag wala naramdaman, eat all you can. Yung mga pinakain mo ng konti, at sama ng loob pag umuwi. Bitin eh. Ano gusto natin? Yung pag tumayo tayo na parang ano na. Hirap ka na. Nandiyan ka, ito you can. Gusto natin yung mga buffet. Talagang, di ba? Now, dumating ang sukdulan. Nahilo yata ako. Diba? Ay, magpa-check up ka. Pagkuha ng BP, 180 over 100. Ah! At iwasan mo na ito. Pagdaan mo uli sa kabalin, sulyap na lang. Nandiyan ka, ito you can. Amen. Okay? Ano ibig sabihin? If we are sensitive to the works of God, we take care of ourselves. Amen. Huwag kang kain ng kain. Kailangan, kontrolin mo. Amen. Nox. Control! Amen. Kailangan mo ng control. Kasi pag walang control, parang sasakyan niya, pag hindi mo na control, babangga yan. Amen. Tapos nagtataka ako, Brother August, pag may tama na, napukontrol naman pala. Tingin sa akin, huwag mong hintayin, may tama ka bago mo makontrol. Amen. Pwede ka naman mag-control ngayon habang wala ka pang amats. Amen. Amen. Tawakan mo ang kamay ng katabi mo. Kahit bata pa yan, hanggang habang wala pa pang tama, kontrolin mo na. Eh, mahirap kasi nagko-control pag may tama na. Kaya pag lagyan mo ng crispy pata, bawal sa akin yun. Okay. Eh, kasi nalaman mo mata sa bibi mo, kung hindi, ay crispy pata. Problema rin, pag nag-crispy pata ka na hindi mo inindigan yung bibi mo, magugulat ka na. Bakit? Parang hindi na gumagalo yung kabila. Hindi ko naman inaalog, pero pusa. Nandiyan ka? Amen. Tapos pag inabot mo, ito, dito pumupunta. See, I am doing a new thing. May ginagawa ang Diyos. Ang problema niya natin makikita. Why? Because we dwell on the former things and we dwell in the past. It's now time to experience the power of God, the presence of God. It's now time to experience the best from God. Kailan? Sabi sa katabi mo, today. Itong kailangan natin. We need to see this. If we want to experience new things, a new beginning leads us to a new destiny. Only in God it is made possible. Amen. Sa Diyos lang. Gusto mo ng pagbabago sa Diyos lang. Amen. Gusto mo ng tama sa Diyos lang. Amen. Gusto mo maayos sa Diyos lang. Huwag mo i-control ang mga bagay sa sarili mo bakit di mo kaya. Pero pag ang Diyos ay kasama, I'm telling you, everything is possible with God. Amen? Now, look at me. Kailangan natin ito maintindihan. Kasi maraming mga tao, di alam mo sa magsimula. Halimbawa, bankrupt ka. Di mo alam kung paano ka magsimula. Paano ako babangon? Paano ko ulit ko i-rebuild? One thing I can assure you, if you are in need today,
Start building with God and in God. Amen. Because He is the right starting point. He's doing a new thing. Alam niyo, habang pinipreach ko to, I believe mayroon sa inyo dito nakaka-relate sa sinasabi ko. Kasi, para mambuhay mo routine, para mambuhay ang dami mong inaalala sa kinabukasan. By the way, again, bigyan natin ng dina, nabubuhay lang tayo sa ngayon. Tapos na ang kahapon at huwag mong pakialaman ang bukas. Bakit? Hindi ka siguradong darating ka doon. Amen. That is why maraming tao din na-enjoy yung buhay. Why? Because they just live. They live for today. They are living in the present, but their mind is not in the past. Good! But their mind is also in the future. After 5 years, ano na kayo mangyari? Wow! Nandito ka na sa kasalukuyan. Kaya di mo na-enjoy ang buhay. Bakit? Nag-iisip ka sa bukas. Di mo ba napapasama-enjoy ang buhay? Just live one day at a time. Amen. Amen? Amen. So today, kalimutan mo muna yung kahapon. Huwag mo na intindihin. Huwag mo na intindihin muna yung bukas. Ngayon na lang muna. Pastor, hindi na ba ako magpaplano para bukas? Magplano ka rin, pero huwag mo masyadong kaya maka-apekto yung bukas sa'yo. Bakit? Kasi nasa ngayon ka lang eh. Amen. 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 So pag ngayon ka lang nabubuhay, ano mangyayari? Parang everyday last day mo. Kita niyo talaga kayo, ayaw niya ng last day. Yung everyday mo parang last day, ano mangyayari? If this is your last day, what are you going to do? You will do your very best. Amen. You will be excellent in everything you do. Why? Because this is always your last day. Amen. Alam niyo mga kapatid, mindsetting, naintindihan ko talaga eh. It's a clear understanding about life. God has given you today. Kaya pala ang prayer natin sa the Lord's Prayer, Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this. Di ba sinasabi, Daddy, give us throughout the year. Give us the whole week. No, day. Why? Because alam ng Diyos, nabubuhay lang tayo araw. Amen. Araw. Amen. Pag isabi sa katabi mo, enjoy life. Enjoy life. Every day. Every day. Okay? Just enjoy life today. Amen. Sa mangyayari pag hindi mo ma-enjoy, marami ba hindi na-enjoy yung buhay? Kahit marami silang pera, kahit marami silang matira, di sila na-enjoy. Bakit? Mayroon ko silang iniisip para bukas. Kailangan magkakabahay ako. Yung bahay. Kumain ka na, hindi. Yung bahay. Jerry, kumain, hindi. Tsaka na, bahay mo na. Wala pa nga eh. Naisang pa ako, wala pa. But because mali ang mindset mo, gusto mo namang abutin yung bukas, you cannot do that. Amen. You can plan for tomorrow, but again, you have only today. Amen. Pag sabi sa katabi mo, you have only today. Yun na nga meron ka. Amen? Amen. Harapin ka katabi mo, bigyan mo masarap ng ngiti. Masarap. Yun lang talaga meron tayo eh. Amen? Amen. Living under the dominion of God. This is very important. For you to experience new beginning, for you to experience a new thing from God, you must be living under His dominion. Our part in the process, we must establish our position as people of God. Dapat maintindihan natin to. Romans 9:25 to 26, and He says to Hosea, I will call them my people who are not my people. Because sa sobrang tigas ng ulo ng Israelites, ano mangyayari? Sabi ng Israelites, kami lang ang pinili ng Diyos. Okay? At sabi ng Diyos through Prophet Hosea, my people who are not my people, and I will call her my love who is not my loved one. Nabaling ang pag-ibig ng Diyos, nabaling ang paningin ng Diyos kasi ayaw nila makinig, nilipat ng Diyos sa atin, mga Gentiles. Amen. Amen? Ano sabi nila? Sabi na Lord, my loved one who is not my loved one, and in the very place where it was said to them, you are not my people, there they will be called children of the living God. Amen? Malating. Ang pinili ng Diyos, Israel lang talaga. Sila lang. But because of their hard-headedness, ayaw nila makinig. Ano nangyari? Inbinaling ng Diyos. Di ba minsan tayo ganon? Love na love mo itong tao na to, ayaw ka namang pansinin. Ang sabi ng Diyos, para maintindihan mo yung pagmamahal ko, dahil ayaw mo tanggapin yung pagmamahal ko, ipaparamdam ko sa iba. At pag nakita mo sila, maiinggit ka. Amen.
Amen? So yan ang nangyayari sa mga Israelita. Until now, they're waiting for the Messiah. Samantala sa atin, matagal na dumating ang Mesias. Okay? Naintindihan natin. Until now, they are waiting for the embrace of God. Until now, they're waiting for God to express His love for them. Samantala sa atin, enjoy na natin. And I will run to you. Okay? Now, it was made possible through our Lord Jesus Christ. Pastor, hindi ba tayo Israelita? Teka lang. Ito, Galatians 3:26. So in Christ Jesus, you are all children of God through faith. Sino rito nakakita na ng mga Hudyo? Ibang itsura ng mga Hudyo. Tama ba? Guwapo. Si Frank Sinatra, Hudyo. Si James, Hudyo. May lahing Hudyo. Pagkatiin ka tabi mo. Mukhang Hudyo. Okay? Nagets mo? But, in God, it is no longer the outward appearance. Amen. Remember, God is a spirit. Amen. And we become spiritually Israelites through Christ Jesus. By faith. Hallelujah. Kaya pag tumapat sa atin mga Hudyo, magugulat sila. At ito nandito. Amen. Ilong pa lang para magkalayo na kami. Okay? Pero, lagi na tandaan, wala sa itsura yan eh. Amen. Nasa pananampalataya yan. Amen. Amen? Because we believe in Christ, what happened? We became God's children. Amen? God can only lead and bless you, bless your life if you are under His government and dominion. Else other government will rule in you. Look at me. Kaya hindi ng Diyos pwede mapakialaman ang buhay natin. Bakit? Wala naman tayo sa dominion niya. Amen. If you are not in Christ, if you not receive Christ, you don't believe in Christ, ano mangyayari? Hindi ka ng Diyos papakialaman. Di ba? Dinemonstrate ko na sa iyo ng dandi. Di mo pwede pakialaman ang anak na kapintahay mo. Tama? Sino lang ang pwede mong mapakialaman? Yung anak mo lang. Laro ba tayo? Kaya di mo pwede sabihin na yung hindi tumanggap kay Lord Jesus Christ, di ba? So in Christ Jesus, you are all children of God through faith. If you believe in Christ, then you will become a child of God. And once you become a child of God, then God can intervene. God can help you. God can move in your life. Amen. Yun po sigurado. Pero pag hindi ka doon, pag wala ka sa pagiging anak ng Diyos, hindi ka pwede pakialaman ng Diyos. Amen. Now, yung kanyang gobyerno at ang kanyang pangunguna, hindi niya ma-implement sa buhay mo. So, ano nangyayari? Ibang gobyerno, dalawang gobyernong gumagala rito sa mundong ito. Gobyerno ng Diyos, ang gobyerno ng demonyo. Amen. Kaya, no wonder, marami yung mga hundaper, maraming karnaper. Marami suicide bomber. Amen. Why? Because they are being domained by other government. Amen. But if you are governed by the government of God, what happened? Peace, joy in the Holy Ghost. Amen. Amen! Kahit nasa gitna ka ng problema, may kapayapaan ka. Kahit nagsasuffer ka kasalukuyan, mayroong something in you na nagsasabi, there's hope inside you na nagsasabi, all will pass away. Amen. Amen? We are looking forward for something great. Amen. Why? Because we are under the dominion of God. Amen. You must establish your position. What makes it possible? Paano ba, Pastor, mapasailalim sa dominion ng Diyos? Kung ganun pala. Kasi ganito lang yan. Tayo ay nasa gobyerno ng Pilipinas. Ilalim sa gobyerno ng Pilipinas. Amen? Amen. Pag nasa ibang bansa ka, alien ka doon. Tawag sa'yo, foreigner. Pero pag nasa ilalim ka ng Pilipinas, ano mangyayari? Lahat ng benepisyo ng isang Pilipino, ma-avail mo. Taro? Mga senior citizen, nandiyan ba kayo? O, diba, meron kayong discount na ano? Ilan percent? 20. Kaya pag kumakain sila, may 20%. Yung iba, mangutak, si Lola ang pinapabili. Mas mautak ang Jollibee. Bakit? Isa lang ang libre. Akala nyo maisahan nyo sila. Nagkamali kayo.
Okay? So, because of the law of the land, you're under the government of the Philippines. Ano mangyayari? Every benefits na meron ng Pilipinas, you are entitled to avail it. Why? Because you're under the government of the Philippines. Amen. Maliwanag po ba? Amen. Pag mayroong bagyo na nangyayari, automatic, tumutulong ang DSWD, wala kang binabayaran, libre lahat yan. Same thing sa heaven. Same thing in God. Why? Because if you're under the government of God, ano mangyayari? Ang blessing mo hindi galing sa lupa, galing sa langit. Amen. Amen? Yung protection mo hindi galing sa lupa, galing sa langit. Why? Because you're under His dominion. You're under His government. What makes it possible? Number one, through faith in Jesus. Yet all who did receive Him, to those who believe in His name, He gave the right to become children of God. Through faith in Christ Jesus, we become children of the living God. Paano ito? So by faith, by believing in the Lord Jesus Christ, ano nangyayari? We become children of God. So therefore, nakapasok na tayo saan? Sa kaharian ng Diyos, sa dominion ng Panginoon, then God can move in our lives. Amen. Paano pa po? Reconciliation with God through Christ. 2 Corinthians 5:18, all this is from God. Ano raw? Who reconciled us to Himself through Christ, who gave us the ministry of reconciliation. Look at me. Nung ang tao magkasala, nung nilikha ng Diyos si Adan at si Eva, mahal na mahal niya sila. Pag sabi sa katabi mo, mahal na mahal. Mahal na mahal. Okay? Pinrovide ng Lord lahat. Pero mayroong instruction ng Diyos, pwede niyong kainin lahat. Maliban yan sa isang puno. Sa bunga ng puno na sa gitna, nagtataka talaga ako. Mga kapatid ko, pwede ba tumingin sa akin? Bantayan talaga natin yung mga bawal. Bakit? May ugali ang tao. Pag bawal, yun ang pinagkakainteresan. Amen. Amen. Bawal ang taba. Yun ang hinahanap. May taba ba? Bawal ang balat. Malutong ba? Nandiyan ka? Nandiyan ka ba? Kung ano yung bawal, yun talagang pinagkakainteresan niya. Hindi na to si Adan at si Eva natuwa sa dami-dami ng bunga sa halamanan. Pinagkakainteresan talaga yung isa. Amen. Amen. Look at me. God loved them so much. But when they committed sin, what happened? God banished them. Why? Naintindihan ko ho. Kasi Jenny, pagka sila ay hindi palayasin ng Diyos, kakain sila ng bunga ng tree of life. Anong mangyayari, Sister Tess? Mabubuhay sila ng makasalanan habang buhay. Therefore, pagdating ng judgment, tiyak mapupunta sila sa impyerno. So, ang ginawa ng Diyos, pinaalis para huwag na makakain ng tree of life, yung bunga ng tree of life, para mamatay sila. But before they died, God sent His Son Jesus. Para tanggapin ng isang taong makasalanan si Kristo, at pag tinanggap niya sa kanyang buhay, mamatay ang kanyang katawang lupa, subalit ang kanyang espiritu babalik sa Diyos. Yan pala ang purpose ng Panginoon. Look at me. Lahat po ng mga kapatiran sa EFC, ano ang madali gawin? Ang humingi ng tawad kung ikaw may kasalanan, o ang makipagbati na wala kang kasalanan? Humingi ng tawad na sa langit. Ha? Ano ang madaling gawin? Humingi ng tawad dahil ikaw ay may kasalanan, o makipagbati ka, ikaw ang mag-initiate kahit wala kang kasalanan? Yung humingi ng tawad, siyempre alam mo, guilty ka. Pero dito sa sitwasyon ng tawad sa Diyos, iba. Ang Diyos na walang kasalanan, na siya bang na-offend, na siya bang ginawa ng kasalanan, siya bang nagipagbati. Yung tao na makasalanan, mayabang. Amen. Pero ang Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat, siya pa nagipagbati. At anong pamamarahan? Sinuko kanyang anak. Kaya pala sinasabi, all this is from God.
the ministry of reconciliation, it's not originated from man, it's originated from God. Amen. Alam niyo, pagka nilaliman mo, pagkaunawa mo sa Diyos, bibilib ka talaga sa Kanya eh. Amen. Siya na yung tihado, siya na yung pinagtaksilan, siya na yung hindi sinunod. Pero pagdating sa reconciliation, siya pa rin ang unang umabot. Amen. Mga kapatid, oras na para kumising. Mayroon siyang bagong ginagawa, pero hanggat hindi mo maintindihan yung kanyang pag-ibig sa iyo. You know, ang crisis sa araw na to, hindi naman yung pera. Ang crisis, yung kaunawaan na kung gaano katindi at kasidi ang pag-ibig ng Diyos sa iyo. Amen. Amen. Pakisabi nga sa katabi mo with conviction, mahal na mahal ka ng Diyos. Amen. Pantaki mo itong reconciliation na to. Pabalik natin sa atin. Ano sinasabi natin? Lalapit ako. Brother Dante, makipagbati ka na. Anong sabihin mo agad? Pasto, wala akong kasalanan. Kung gusto niya makipagbati siya, pumunta. Amen. Amen. Wala akong kasalanan eh. Wow. Wala akong kasalanan. Wala namang problema sa akin eh. Siya lumapit. Tama? Tama nga. Amen. Si Lord, diba? Wala akong kasalanan, akong pinagtaksilan, ako ang sinaktan, pero para magkaayos tayo, taong makasalanan, ito anak ko, mamatay sa kapalit sa'yo. Para Para ikaw at ako magkasundo. Amen! Ulang yung palakpak na yan! There is no other way for man to be connected with God. Once again, there is only one mediator between God and man. 1 Timothy chapter 2 verse 5, for there is one God and one mediator between God and mankind, the man Christ Jesus. Amen. So nung magkasala si Adan at si Eva, naging ang dating magkaibigan, naging kaaway ng Diyos. Amen. Right there? Amen. But because of Christ, nag-mediate si Christ, He has the nature of God and is also the nature of man. Naintindihan niya ang tao, naintindihan niya ang Diyos, pinagbati niya. Saan na nangyari? Through Christ Jesus, man and God became friends again. Amen! Pakisabi sa katabi mo, friends again! Do you understand this? Amen. Magkaibigan na uli. Sino? Si Lord at saka ang tao. Amen. Sa paanong paraan? Through Christ Jesus. Because of this, God's government and dominion is now possible in the life of that person. Amen. Okay? Abiding in Christ. John 15, 5 and 7. I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. Klaro po ba ito? Amen. Hindi, walang mangyayari sa buhay ng isang tao hanggat siya'y hiwalay sa Diyos. Ano sabi sa verse 7? If you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish and it will be done for you. Easy? Clear? Amen. The branch cannot do anything without the vine. Amen. Because everything comes from the vine. Simple. Lahat ay galing sa Diyos. At pag ikaw ay hiwalay sa Diyos, wala kang magagawa. Kahit na anong galing mo, kahit na anong gamitin mo, kahit na anong strategy mo, hanggat ikaw ay hiwalay sa Diyos, nothing will happen to you. Amen. Klaro mo ba ito? Amen. But if you remain in me and my words remain in you, ano naman ang kondisyon? Ask whatever you wish. Amen. Hingin mo. Anong gusto mo? As long as you're abiding in Him. Amen? Amen. If we abide in Christ, we will be changed and have a fruitful life. Amen. Di ba yun ang maganda? Mabunga buhay mo? Amen. Yan ang kailangan natin. New beginning can only be experienced in Christ alone. Amen. Ano sabi sa Bible? Kayo po magpasa. May almusal. 1, 2, 3. Therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come. The old has gone, the new is here. Klaro po ba? Amen. Change. New creation. Okay? May experience mo lang kay Kristo. Change cannot be found in material things, fame and people. It's in Christ alone. Pakisabi mo sa katabi mo, in Christ alone. Okay? Why? Because we have no capacity, we have no power, we have no ability to change our lives. Amen. Kumusta kayo mga New Year's resolution? Meron ba kayo nun?
Wala na? O kasi wala naman talaga eh. Kahit na meron, wala rin. Amen. Magkakaibigan kami, 4. Wala pa kami kay Lord. December 25 pa lang, usap-usap. Pare, magde-January na. Gagawin natin New Year's resolution. Bumili pa kami ng yellow pad. Hallelujah. Isa kaming ballpen. Ilista mo. Number 1. Hindi na ako iinom. Talaga. Ang napapansin ko sa New Year's resolution, madali lang isulat. Yung gusto mong baguhin, ang daling isulat. Number 2, hindi na ako magmumura. Hallelujah. Number 3, maging masipag na ako. Ang daling isulat. Palitan. Wow, grabe ha, talaga. Uy, pares na sa number 1. Pares na sa number 3 ha. Okay. Tagaw natin ito. Kasi magbabago na tayo. Pares kami number 1, di na kami inom. Parehas na parehas. Eto na. Dahil wala kay Kristo, sariling sikap. Napadaan kami sa bilihan namin. Pare, New Year's resolution. Okay, sige. Pass mo na. Ang tindi na gawa namin, 3 months. Hallelujah. Sabi namin, nagbago na tayo. Ang alam namin yung pagbabago, 3 months, hindi pala, habang buhay pa rin pagbabago. Amen. Amen. Birthday nung isa. Ito na ang pagsubok ngayon, matindi. Birthday ko, ano, papahiyan niyo ba ako? Tay. Pare, minsan lang naman to. Ayan. Break eh. Yung 3 buwan din namin ininom namin ng isang gabi. Na-imagine nyo? Hindi resolution eh. Demolition na nangyari. At doon ko napatunayan, tayo mga tao, meron tayong gustong gawin. Amen. Patawarin niyo ako, pero ng katotohanan, gusto mo nga gawin magbago, kapos ang kakayahan mo. Amen. Kailangan mo ng power, kailangan mo may magbabakat sa'yo na mayroong higit na kakayahan kaysa sa'yo. At gusto ko sabihin sa'yo mo ng iba kundi si Jesus Christ. Amen? Now, dumating ang January, 1990, kilala ko na si Lord. November, malapit-lapit na naman sa January. November 6, 1990, 8 p.m., Bellio Residence. At Purok 6B, Lower Bicutan, Taguig City. Kabisado ko lahat yan. Dumating na January! Ito na ang hamon. Pare, yung resolution, second din na. Tapos na ako dyan. Oh, di nga. Tapos na. Simula 1990 hanggang ngayon, never ko nang tinikman si Ginebra. Amen. Never ko nang tinikman si San Miguel. Amen. Pakisabi sa katabi mo, never. At napatunayan ko, hindi sa aking kakayahan. Napatunayan ko nung tinanggap ko si Kristo, sinunod ko siya, doon nagsimula ang pagbabago. Amen. At ang sabi ko, Lord, bakit wala na akong desire? Paborito ko talaga yun si Miguel. Kami ni Miguel magkasama. Alam niyo ba na kahit mag-isa ko, uminom ako. Kahit mag-isa ko. Kung iba di makainom mag-isa ko, mag-isa. But when I read this verse, if anyone is in Christ, is a new creation. Sabi ko, Lord, hindi na ako dapat. Ikaw na, bakit? Diba? Jenny, pag binili mong isang bagay, binayaran mo, di ba sa'yo na? Hindi mo, Ivy? Binili mo itong damit na to sa SM, pag binayaran mo na, kaninong damit na yan? Sa SM pa? Sa'yo na.
And you can do anything about that because binayaran mo na yan. Amen. Same thing with us, binayaran na tayo ng Diyos nung tayo sumampalataya kay Kristo. Namatay siya sa krus, binayaran niya tayo na nangyari. Tayo ay kay Kristo na. Therefore, tayo ay bago na at wala na dapat sa luma. Amen! So, ano ba nangyari? Hindi na ho ako uminom. Simula nun. Alam mo, pag nandun ako ng sine, lagot sa akin pag dikit-dikit ang sinihan. Kaya pag labas ko, parang si Dracula eh. Kasi yung sinihan, 4. Panonoodin ko yan sa isang araw. Kaya minsan nagkalito-lito ng isip ko eh. Si Lito Lapid, nalagay ko na doon sa drama. Kasi 4 yung pinapanood ko. Adik ako talaga sa palabas. Since 1990. The Lord give me the grace. Look at me. If you want change, you can only be changed by the grace of God. Amen. Amen. Ilalagay niya sa puso mo yung kanyang grasya. Bakit? Alam kasi ng Diyos kapos ka. Pero pag yung grasya naman ilagay na sa'yo, yung hindi mo kaya magawa dati, magagawa mo na ngayon. Amen. Yung hindi mo mapagtagumpayan, mapagtagumpayan mo. I believe in the Spirit. Somebody here, someone here na nandito ngayong umaga, mayroon kang pinaglalabanan sa buhay mo. Hindi mo matalo-talo. Bakit? Kasi hindi ka lumalapit kay Jesus. Amen. Dapat pag lumapit ka sa Panginoon, ano ba yung nilalabanan mo ngayon, mapagtagumpayan mo yan. Bakit? Take it from me, pinago ako ng Diyos. Dapat ikaw din, ano? Bakit yung Diyos natin, isa lang eh. Amen. Basta bakit talaga sa loob mo mag-preach ng ganyan, naranasan ko paano baguhin ng Diyos. Amen. Kung mayroon mang worse dito, walang iba kundi ako. But God change me. I believe He will change you also. Amen. Amen. Kasi pag walang change, walang bago. Diba? Tama ba? Pag walang pagbabago dyan, ano mangyayari? Hindi rin ibigay yung bagong bagay sa'yo. Bakit? Luma pa rin pamumuhay mo eh. Amen. But if you change, ano mangyayari? Wala kayo na pupuna. Sige nga. Maligo kayo, tapos suot yung dati yung damit. Ano feeling mo? Ha? Nag-shampoo ka. Shampoo mo ano eh? Imported. Yung conditioner mo imported. Yung sabon mo imported. Pagsuot mo sako. Hallelujah. Nandiyan kayo? Amen. Mayroon bang tuwid ang isip na naglinis at nagbihis at ang isinuot ay lumang damit? Nasa Bible yan. There are lots of people, they receive Christ, but they live like demons. Amen. That's the problem today. That is why, at sabi ng Lord, see, I am doing a new thing. Pero bakit di mo makita? Kasi luma pa rin ang pamumuhay mo. Amen. Pagkasabi sa katabi mo, magbago tayo. With conviction, magbago tayo. Amen. If you are willing to change, God is more than willing to change you. Amen? Again, pag hindi tayo magbago, walang bago rin mangyayari sa atin. Amen. Don't expect new things if you are doing the same thing. Amen. God's promises and assurance to His people. Kailangan sa journey natin sa buhay na ito, mayroon tayong mga truth na magsusustain sa atin. Pagkasabi sa katabi mo, truth. Dahil yung truth dapat nagsusustain sa atin. Ano yun? Una, Isaiah 43 verse 18 to 21. Look at this. Forget the former things. Do not dwell on the past. See, I am doing a new thing. Now it springs up. Do you not perceive it? I am making a way in the wilderness and streams in the wasteland. The wild animals honor me, the jackals and the owls, because I provide water in the wilderness and streams in the wasteland, to give drink to my people, my chosen, the people I formed for myself, that they may proclaim my praise. Amen. Tagalogin natin. Bam! Ito ang sabi niya, ilibing mo. Kita mo, ang ganda ng ano rito. Translation. Anong gagawin mo, Brother Nilo, sa luma? Ilibing mo na sa limot. Pag sabi sa katabi mo, ilibing mo na sa limot. Ang paglibing na to, Ivy, parang patay. Amen. Di ba yung patay pag nilibing? Huling silip. Pag ibababa na, anong kasunod ginagawa? Pinapalitata yan.
Amen. Kaya yung ganitong klaseng paglibing. At wala pa ako nakitang patay, after 1 week, hinukay. Tapos iniligay ulit sa bahay. Amen. Ilibig mo na sa remote at huwag nang alalahanin pa ang mga nangyari noong unang panahon. Yung mga past. Masdan mo, ako ay gagawa ng isang bagong bagay. Ito'y nagaganap na. See? Yung bagong bagay, kung nakikinig kayo ngayon, nagaganap na. Amen. Hindi mo pa ba nakita? Hindi mo pa makita? Gagawa ko ng isang daanan sa gitna ng disyerto at magkakaroon ng ilog sa lugar na ito. Look at me. God can create rivers in the desert. Amen. Alam mo, Daddy, pag binasa mo na ng ganyan, tingin. May mga pagkakataon sa buhay natin, ang buhay natin parang disyerto. Amen. Amen. Tuyo. Ni-research ko yung disyerto. Ito yung lugar na kung saan bibihira ang nabubuhay doon. For you to survive in the desert, kailangan mayroon kang dalang tubig. Pero alam mo gagawin ng Diyos kung ang buhay mo parang disyerto? Gagawa siya ng ilog para ma-enjoy mo sa gitna ng paghihirap mo, sa gitna ng pagsubok mo, sasamahan ka niya. Diba kakita niya sa'yo ang kanyang katapatan. Ito ang kanyang pangako. Magkakaroon ng ilog sa lugar na ito. Ano ba? Pararangalan ako ng maging mapamangis na hayop, gaya ng asong gubat, mga ostrich, sapagkat magpabukal ako ng tubig sa disyerto. Para ano? Upang may mainom ang mga taong hinirang ko. Amen. Are we chosen by God? Amen. Lahat ng chosen ng Panginoon, sumigaw ng Amen. Amen. And God will provide a river for you. Huwag ka lang manghina, huwag ka lang umayaw. Bakit? May gagawin nga ang Diyos eh. By the way, wala siya, hindi mo lang may gagawin, may ginawa na. Amen. Kailangan mo lang malaman. Amen. You shall know the truth, and the truth will set you free. Amen. Amen? Amen. Pagkasabi sa katabi mo, mapalad tayo. Kayo magbasa sa nila lang. 1, 2, read. Kailangan ko sila upang maging aking bayan, upang ako'y kailangan laging mapapurihan. Amen. Anong purpose ba tayo nila lang? Para lagi siyang papupurihan. Amen? Ang problema natin, selective tayo. Pag maayos ang lagay, praise the Lord. Amen. Amen? Amen. Pag makapal, praise the Lord. Amen. Pag masarap ang ulam, praise the Lord. Amen. Pag nanalo sa raffle, praise the Lord. Si Lord, hindi mo pwedeng lokohin. Amen. Amen? Amen. Mas gusto ng Diyos, yung natalo ka sa raffle, anong sabi mo? Praise the Lord. Amen. Pag ikaw ay nandun sa kahirapan, praise the Lord. Ang problema, namimili ka. Iyan Diyos, hindi naman namimili sa'yo. Masama ka o mabuti, mahal ka niya. Amen. Nag-perform ka o hindi, mahal ka niya. Amen. Nag-pray ka o hindi, mahal ka niya. Amen. Samantalang tayo, namimili tayo. Amen. Kung makapag-demand, huwag ka siya. Pag-isabi sa katabi mo, konting hiya naman. God allow us to experience hardship. For what purpose? For us to depend on Him. Amen? Amen. Para mag-depend ito sa Kanya. Bakit? One thing is for sure. Genuine, whether you like it or not, God created you to worship Him. Amen. At ang worship system is mas the best kung ito'y mula sa gitna ng mabigat na pagsubok. Amen. Si Phoebe sabi sa akin kahapon, oo nga pastor, no? Kasi tinuro ko yung prayer. Dapat yung prayer mo, may intensity. Intense. Wala na po na, pag mabigat ang problema mo, grabing hatak mo sa Diyos. Para yung langit, binababa mo. Naintindihan? Amen. Ayun kang ginagawa, di ba? Pag mabigat ang problema mo, ano sinasabi mo? Diyos ko, Panginoon,
Di ba? Grabe ka mag-pray! Bakit? Life under 9. Iba naman ang prayer pag pambili ng sapatos. Lord, sapatos. Buto ng sapatos. Iba ang prayer mo pag ang hinihingi mo, maliit. Look at me. Dapat pala pag lumalapit ka sa Pinoon, may intensity palagi. Amen. Maliit o malaki, hingin mo, may intensity palagi. Amen. Bakit? Lord, alam mo, Panginoon, I really believe you're powerful. Dapat Yes. ganun eh. At ang sabi ni Phoebe, Pastor, pag nag-pray ako with intensity, tumutugon ng Diyos. Amen. Amen. So, ano kailangan mong gawin? Dapat every time you pray, may intensity. Amen. Ngayon, kung nagpipray ka lang na may intensity, pag mabigat ang problema mo, gusto na doon palaging intense ang prayer mo. Ano mangyayari? Palagi mabigat ang problema mo. Pakisabi sa katabi mo, utak naman. Ano kailangan mong gawin? Kahit na maliit lang na bagay, great or small, I will pray with all my heart to God. Why? Because God deserves. Lalo tayo. Hindi yun. Pray ka lang. Ano lang? Pag mabigat na ng problema, doon ka lang talaga magwala sa prayer. No. Laro ba ito? Amen. Because God created us to worship Him. Ano mangyayari? We will not die, but we will live. Amen? Pag-isabi sa tabi mo, hindi ka mamamatay sa problema mo. Kinanta natin kanina, I will live, I will not die, I will declare and lift you high. Ano? Christ in me. Oh, alam niyo na kasama. Matthew 6, 33 to 34, but seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Therefore, do not worry about tomorrow. Ayan po. Pakisabi mo nga sa katabi mo, do not worry about tomorrow. For tomorrow will worry about itself. Kita ko, Jenny. Sino na problema para bukas? Si tomorrow. Sino ba ito si tomorrow? Si bukas. Amen. Do not worry about tomorrow, for hindi ako may sulat dito si Lord. For tomorrow will worry about itself. Amen. Ang bihira ka. Hindi mo hawak si tomorrow. Si tomorrow na nag-worry para sa sarili niya, nag-worry ka pa. Amen. Amen. Each day, hindi each month, hindi each week, each day has enough trouble of its own. Amen. Do you believe na kilala tayo ng Diyos? Amen. Do you believe na alam ng Diyos lahat na nangyayari sa'yo? Amen. Kaya nga, dahil lahat ng dumarating sa'yo na problema, finilter na ng Diyos yan. Amen. Alam ni Lord kung gaano kalakas yung tatabang problema sa'yo. So anong gagawin ng Diyos? Ipifilter niya. Para pag na-filter niya, bakit? Anong sabi? Walang pagsubok dumating sa'yo, hindi mo kaya. Kaya yung pagsubok na dumating siya sa araw na ito, kaya mo yan. Amen. Bago dumating sa'yo, finilter ng Diyos. Bakit? Kung hindi ipifilter ng Panginoon, baka matodas ka. Amen. But because alam ng Lord ang kakayahan mo, alam na ng capacity mo, ipifilter niya na ano, basta yung dumating sa'yo, palaging mataas ang kakayahan mo. Bakit ano? Hindi ka niya bigyan ng pagsubok, di mo kaya. Amen. Klaro na. Amen. Di ka talaga mamamatay. Ano mang pinagdadaanan mo, pakisabi sa katabi mo. Hawakan mo ang kamay. Ano mang pinagdadaanan mo, hindi yan ang magpapatumba sa'yo. Hindi ang makatumba sa'yo. Bakit? Finilter na ng Diyos yan! This is what I understood about my God. Bago dumating ang pagsubok sa'yo, dumaan na muna kay Kristo yan. Amen. Kina-quality control, kung ang capacity mo is 90, adating sa'yo mga 80 lang. Amen. May 10 ka pang sobra. Amen. Amen. Ano nga ba mga tao rito? Amen. Patunayan ko sa'yo. Marami ka na mabigat na problema, tama? Tama ba? Amen. Iba't buhay ka pa ngayon. Totoo ang Diyos. Amen. Ang sabi ko, totoo ang Diyos. Amen. Amen? Bakit ka na pinagdaanan? Bakit nandito ka pa rin hanggang ngayon? Nag-gets ba to? Nag-gets nyo ba? Dati, sinabi ko na 1997, gusto ko ng matepo. Bakit? Ang bigat ng problema ko, napakabigat. Nahiya ako eh. Ano na ngayon? 2016 na. Sabi ko tapos yung 2007, hindi, 1997, akala ko katapusan ko na.
Pero ngayon, 2016, nung nilingong ko, hallelujah. Malatungaw lang pala yung problema na yun compared sa biyaya ng Diyos na nilagay niya sa buhay. Maliwanag ba tayo? Hawakan mo kami ng katabi mo, pagkasabi mo sa kanya, yung problema mo ngayon, hindi yan magpapatumba sa'yo. Masigit ang biyaya ng Diyos na nilagay sa buhay mo. Naroon tayo? Amen. Di ba napakasarap? Every day you wake up in the morning, kaya ko problema. Amen. Kasamahan ako ng Diyos. Amen. Ulitin natin. Seek first His kingdom. Pagharian ka muna. At ang kanyang katuwiran. Dapat at ang ginagawa mo, tama. Amen. And all these things, lahat ng kailangan mo, ibibigay niya sa iyo, idadagdag niya na. 34, therefore, do not worry about tomorrow. Huwag mo intindihin yung bukas. Amen. Ganito na lang, usapan natin. O usapang pamilya, ganito na lang. Pag yung gagawin bukas kaya, pag-isipan mo. Pero pag hindi kaya, kalimutan mo. Maliwanag na tayo. Halimbawa, bigyan ng example, concrete example. Magbe-bake ka ng cake bukas. Kaya mo? Kaya mo mag-bake ng cake bukas? Pag-isipan mo kung ano yung halo mo dyan. Pero kung magkatayo ka ng bahay bukas, huwag mo nang kalimutan mo na lang yan. Hindi mo magawa yan. Amen. 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 Yung pag-isipan mo, yayaman ka na bukas, kalimutan mo muna yan. Na hindi ka marunong magtinda. Ano kailangan mong gawin? Yung kaya mong gawin bukas, sige pag-isipan mo. Pero pag hindi mo kaya, ipasa Diyos mo. Amen. Maliwanag tayo. Amen. Okay? Do not worry about tomorrow. For tomorrow. Who will worry for tomorrow? Tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of itself. Kung anong problema mo ngayon, yan ang munang karapin mo. Kaya pala, Brother Nilo, na-stress ang mga tao. Bakit? May problema na ngayon, kinukuha pa yung problema bukas. Pakisabi sa katabi mo, sobrang galing mo talaga. Diyan ka? May problema ka ngayon, ang sabi, enough. Pakisabi ka sa katabi mo, enough. Enough na yan. Andiyan ka. Eh, ang problema mo, nagka-trouble-trouble ka. Bakit? May problema ka ngayon. Pinoproblema pa yung bukas. Yung iba sa atin mas magaling. Ang pinoproblema, 5 years from now. Wow. Kaya nangyayari, napapadali ang buhay mo. Amen. Sabihin mo ulit sa kanya, nakatabi mo. Kung gusto mo padali, tuloy mo. Simple lang po rito. Ang usapan, napakasimple. I live for today. Kaya ako itong araw na to, when I preach to you the truth, I enjoy it. Magpipreach ako mamaya, I enjoy it. Bakit? Alam ko itong araw na to, ginawa to ng Diyos para ano? Para tayo magsaya. At ipagdiwang ito. Amen. Amen? Amen. Praise the name of the Lord. So what's the challenge for us today? There's a challenge. Here I am stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in and eat with that person and they with me. Look at me. Ginagamit ito sa evangelism para sa mga unbeliever. Natuklasan ko, sinulat pala ito ng Diyos sa church. Nakama si Lara? Sa mga pinili ng Diyos. Bakit? Kasi maraming pinili ang Panginoon. Bulag sa katotohanan. Kumakatok ang Diyos muli sa ating mga puso. Nakikita kasi ng Diyos yung paghihirap ng mga tao. At the only way for that person to be set free is for him or her to allow God to enter into his or her life. Amen. What's the challenge? He's knocking at your door. He's knocking at the door of your heart. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in and eat with that person. Na-explain ko na yan, di ba? Amen. Pag nagkasalo, Jenny, isa lang ang plato. Magkasalo Tama? Sa atin kasi sa mga Pinoy, ang magkasalo, dalawang ibig sabihin. Iba kasi magkasalo sabay-sabay. Pag sabay-sabay kumakain, kanya-kanyang plato. Pero pag magkasalo, madalas gawin ito ng mag-asawa. Isa lang ang kanin, isa lang ang plato, nandun lahat.
At pag medyo sweet sila, tubuan yung isa, tubutin yung isa. Kasalo. Andiyan ka. Pero pag titignan mo yung malalim na spiritual na meaning dito, pag sinabi magkasalo, iisa lang kayo ng Lord. Kung may problema ka, problema niya. Amen. Kung may pagsubok ka, pagsubok niya. Amen. Kung may sakit ka, andun din siya, kasama mo. Amen. Nagkatunawan tayo. Amen. Mangyayari lang yan, sasamahan ka niya, pagpapasukin mo siya. Yan ang challenge sa iyo ngayong araw na ito. Amen. If you really want change, if you really want to experience a new thing from Him, you should open your heart for Him today. Amen. Let me repeat, this is not a message for unbelievers. This is a message for those who believe in God. Bakit, Jenny? Kasi ang Diyos na itsakwera eh. Pag magplano ka, ikaw lang. Pag sumabit ka, kasama na siya. Unfair ka talaga. Diyan nga. Nung kumain ka ng crispy pata, ikaw lang. Nung na-high blood ka, Diyos ko. Bakit ang Diyos na i-involve pag sumabit ka na? Pwede namang bago ka sumabit, involve mo na siya. Amen. Kasi pwede mangyari, pag tingin mo sa crispy pata, ay, sira siguro ito. Bagong luto yan. Bakit? Ayaw na nga doon, ma-high blood ka. Amen. Sinubukan ko, brother ni Lole, tumikim ng beer. Try lang. Alam mo, pag ganun pa lang sa ilong ko, masusuka na ako. Sabi ko, Lord, napakagaling mo talaga. Samantalang dati, para akong aso. Si Happy, ano ko to si Happy? Sabi ko, bakit alam niya may tao sa labas? Ang layo ng tao, ha? Nakita ko yung ilong ko, ba ganun? Ay, sabi ko, matindi pa lang pangamoy dito. Dati, naglalakad pa lang ako, nakakaamoy ako ng beer, lalo pag binuklas. Pero ngayon, nung pagganon ko sa baho, Amen. God did something new. Amen. 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 Nawawala yung kana mo sa hindi maganda. At ikaw, alam mo ngayon, pag nakarinig ako, may Bible study dyan. Ha? Saan? 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 Iba na! Nag-iiba yung appetite mo! Amen. Amen! Amen. Because God will create something new in you. Lalagyan ka niya ng bago sa loob mo. Mauuhaw ka sa Kanya. Nandiyan ka. Amen. Mangyayari lang to pag siya nasa loob mo na. Sira ang ilaw mo. Tinawag mo ako elektrisyan. Pastor, ayusin mo ilaw ko, ayaw umilaw. Sabi ko, sige, kaya mo ayusin? Kaya. Kaso iniwan mo ako sa labas. Nasa loob ka, sigaw ka pa. Pastor, ayusin mo na. Kaya mo ba? Kayang-kaya. Kaso problema, nilak mo gate mo. Amen. Dante, maayos ko hindi. Pastor, ayusin mo na. May gamit ka ba? Eto, meron akong flash, meron akong long nose, may short nose, may flat nose pa. Kaya ko yan. Ang problema, di mo ko pinapapasok. Amen. Maliwanag? Amen. Yan ang nangyayari sa mga tao ngayon. Amen. Gusto nila magbago, di naman nila pinapapasok si Kristo. Amen. Papasokin mo si Kristo, nangyari sa akin yan, pinapasok mo siya, binago niya lahat. Amen. Binago niya lahat. Maliwanag? Kaya nangyayari, hindi sila makakilos. Paano sila makakilos eh? Alam mo, na ako pwede mag-ayos niyan. Ang problema nga, nilak mo ako eh. Nasa labas ako. Ang galing ko naman, dito ako nag-aayos yung ilaw mong gumagana. Wow! Kailangan kong puntahan yan. Amen. Gusto mo magbago, kailangan mo si Kristo. Amen. Kaya si Kristo, si Laura, kumakatok. Sino magbukas, papasok ako. Sino magbukas, papasok ako. At pagpasok ni Lord, doon siya magsisimula magtrabaho. At once na si Lord magtrabaho, doon na magsisimula. Naranasan ko yung gumising sa umaga. Dati tuwing gumigising ako sa umaga, parang ayoko na magising. Parang ayoko na magising. Bakit? Haharap na naman ako sa mabigat na problema. Dumating kami sa punto, halos wala kami makain.
Alam mo, minsan makikita problema, ayaw mo nang gumising eh. Gusto mo mahaba yung araw. Ang problema, umuumaga talaga eh. Amen. But when I accepted Christ, something happened. Every time I wake up in the morning, grabe, alam mo, nasabi ko sa sarili ko, wow, bagong umaga, bagong pag-asa. Amen. Lord, ang sarap mabuhay. Pero wala naman nagbago sa amin. Wala pa rin kami masyado makain. Pero parang bakit meron sa loob ko na nagsasabi, ang sarap mabuhay. Amen. Nandiyan kayo. Amen. Alam niyo, hirap ako ipaliwanag sa inyo bakit karanasan ko to ang aking prayer na maranasan niyo rin. Amen. Para kayo na rin mag-explain nito. Amen. Anong naranasan mo talaga, Pastor? Unspeakable joy. Explain mo. Unspeakable na eh. Amen. Laro? Laro ba? Amen. Will you open the door for him? I said, will you open the door for him? Ano pa? Anong gagawin na Lord kung nakapasok siya? Tinan mo dyan eh, ano gagawin niya? I will give them an undivided heart and put a new spirit in them. See? Ano gagawin niya? Yung puso mo undivided at ano pa? Yung spirit niya. Bagong espiritu ilalagay niya. Ano ibig sabihin? I will remove from them a heart of stone and give them a heart of flesh. Amen. Pag malambot ang puso mo sa Diyos, mabilis ng Diyos gawin ang mga bagong bagay sa buhay. Amen? Amen. As we end, are you willing to allow God to create change and a new beginning in your life this 2016? Amen. In conclusion, God is doing a new thing for us. Amen? Amen. He's doing a new thing for us. His plans and purposes are perfect and true. All we need to do is to surrender our lives to Him and allow Him to lead us in our journey. Amen. May journey talaga tayo eh. Amen. But if God is with us, we are sure, iwanan man tayo ng lahat, ang Diyos nandyan. Amen. Let's have faith in Him, Amen. love Him, Amen. abide in Him. Amen. He's doing a new thing in our lives. Amen. Ulitin ko ulit, our God is with us. 2016 is the year of our breakthrough. Sabi mo sa katabi mo, breakthrough ka na! Let's conquer this year with our God. Amen? As I end, gusto ko lang pong sabihin. Minsan mahirap ang pastor mag-explain kung paano. Because oftentimes I speak to you, I preach to you based on my experience. Kasi mahirap magsalita na hindi mo naranasan. It's true. God is doing a new thing. Amen. Every day, He's doing a new thing. Amen. Ang tanong, nakikita mo ba? Nakikita mo ba? Tumayo tayong lahat ngayong umaga. Oh, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. May I request everyone to just bow down your heads and just close your eyes. Yung mga kapatid sa Taiwan, sa Hong Kong, yung mga kasama natin ngayong umaga, let us come to the Lord. Oh, we praise you, Jesus. We praise you, Lord. You know, God, His mercies, His faithfulness, they are new every morning. Gusto ko pa magbukas tayo ng maliwanag sa isip natin, sa puso natin today. Ibig ng Diyos makaranas tayo ng bagong biyaya, bagong pagpapala, bagong tagumpay, bawat araw. Forget the former things. Do not dwell on the past. See what the Lord is doing. Tingnan mo kung anong ginagawa ng Diyos sa buhay mo. May ginagawa ang Diyos. Huwag ka magpatuloy sa sarili mong kakayahan. Kapos ka. Allow God to work with you. Here I am.
Lord, behold, I stand at the door and knock. Whosoever open the door for me, I will come in, and I will eat with him. You know, today, God wants to do something great in our lives. I believe the Lord is speaking to you today. Ayaw ng Panginoon masayang ang buhay natin. Ayaw ng Lord masayang yung araw natin. Gusto ng Diyos marinig mo. Gusto ng Diyos malaman mo na mayroon siyang bagong bagay na ginagawa sa iyo. I pray, yung ginawa ng Panginoon sa buhay ko, higit nawa ang maranasan ninyong lahat. Oh, we give you praise, O Lord. Today, I want you to come before God. Let me remind you, ngayong araw na ito, unawain natin ang pangungusap ng Diyos. Kumakatok siya sa ating mga puso. Again, let me remind you, this is not a message for unbelievers. This is His message for His church. Mensahe ito ng Diyos para sa Kanyang iglesia, sa Kanyang mga mananampalataya. Ngayon, handa ka ba magbukas ng iyong puso para kay Lord? Maliwanag ang ating ilustrasyon. Kung ibig mong i-repair ang iyong buhay, hindi na Diyos magagawa hanggat nasa labas siya. Yung example natin, gusto mo ni Jenny ayusin yung kanyang ilaw. Pag yung electrician iniwan niya sa labas, walang mangyayari at hindi ito masayos. Same thing with God. If we will not allow Him to enter into our lives, we will not be changed. No change will happen. But I assure you, based on what God did to me, if you allow Jesus to enter into your life today, He will change your life. He will create new beginnings. Mawawala ang lahat ng pangamba. Mawawala lahat ng takot. Mawawala lahat ng kabalisahan. Why? Because nothing is impossible with God. Ibig kong ibigay sa inyo ang puso ng Diyos. Gaano niya kanais. Gaano kasi di ang kanyang pagnanais na maranasan nating lahat. Anak, wala ka dapat ikatakot, nandito ako. Anak, wala ka dapat ipangamba, nandito ako. But most of the time, we neglect His care. We neglect His faithfulness. We dwell so much on our concerns. These rotten and foolish concerns. Ito yung sumisira sa ating pananaw sa Diyos. Nakikiusap ako sa inyo na buksan natin ang ating mga puso sa Diyos ngayong umaga. And just allow Him to enter. Allow Him to work. Amen. Huwag natin baliwalain salita ng Diyos sa atin. I've been a victim of this foolish thinking. Pag mayroon akong gagawin, ako lang gumagawa. Hindi ko si Lord sinasama. Pag sumasabit ako, tsaka ko lang tinatawag si Lord. Tawag ko dyan, foolishness. But I learned this time, before I started anything, I asked God, Amen. Lord, be with me, work with me, guide me. What happened? Di ko sinasabi perfect ang situations. There are troubles. But you know what?
in the midst of trouble, I feel and I sense the presence of God. Amen. Today, God is doing a new thing. Amen. Alam mo kung ano new thing? Nalaman mo itong katotohanan na to. Never kanyang pinabayaan. Never kanyang iniwan. Hindi siya nagsasawang bantayan ka kahit ayaw mo sa kanya. Hindi siya nagsasawang gabayan ka kahit na hindi mo siya pinapansin. Ganito kasidhi ang pag-ibig ng Diyos para sa iyo. Today, right where you are, Jesus is knocking at the door of your heart. Again, this is not a message for unbelievers. This is a message for all believers. Huwag mo siyang iiwan sa labas. Di niya maayos ang buhay mo. Di siya makapaglagay ng alin, ng encouragement. Di siya makapaglagay ng courage. Di siya makapaglagay ng healing. Why? Because He's outside. If you really want God to change you, if you really want God to change you today, allow Him to come in. Now, those who want God, yung lahat ng gusto magbukas ng kanilang puso sa Lord, lahat na kayo mo, lahat na kapigit, let's do this with all sincerity. If you want a new thing from God, open your heart. Allow Him to come in. Kilala natin ang ating mga sarili. Alam natin kung saan sila nakapwesto, sa loob o sa labas. Kung naintindihan mo itong mensahe ngayong umaga, magbukas tayo ng ating mga puso sa Panginoon. Amen. Lahat po nakapikit, lahat na kayo po. Sino po ang nais? Di ko na kayo papapuntahin dito. Wala tayong lugar. Just lift up your hands, your right hand. Pastor, gusto ko si Lord pagbuksan sa puso ko. May mga area lang, Pastor, na pinagbubuksan ko siya, pero mayroong area na hindi ko siya pinagbuksan. Pag tinaas mo ang kamay mo, sinasabi mo, lahat Pastor, Amen. ng bahagi ng buhay ko, pinagbubuksan ko si Lord. Amen. Papapasukin ko siya para yung electrician, para maayos yung mga pundido sa buhay ko. Para magliwanag na kayo ko, nakapikit, ako lang tsaka si Lord nakatingin. Meron ba? Yes. Yes. Meron ba? Come on. Yes, Lord. Yes, Lord. Sa lahat po na nagtaas ang kanilang kamay, sumunod po kayo sa panalangin ito. Gawin natin personal. Gawin natin mula sa puso. Maliwanag ang ilustrasyon ng Diyos. Hanggat nasa labas siya, wala siya magawa. But the moment you allow Him to come in, expect a radical, complete, total change. Amen. Transformation. You will be under His dominion. You will be under His government. Great and mighty things are going to happen. Hallelujah. Sabihin natin, Panginoong Jesus. Lakasan natin, Panginoong Jesus. Binubuksan ko ang aking puso sa iyo. Pumasok ka sa aking buhay. Bilang aking Diyos. Bilang aking Panginoon. Simula sa araw na ito, hindi ako gagawa na hindi ka kasama. Hindi ako gagawa na hindi mo aprobado. Ibig kong maranasan ang bagong bagay na iyong ipinangako at ibig mong ibigay sa akin. Simula sa araw na ito, ako'y magkatagumpay. Ako'y mabubuhay sa ilalim ng bukas na langit, sapagkat ako ay nasa ilalim ng otoridad at ng gobyerno ng Diyos. Dahil tinanggap ko si Kristo, pinapasok ko si Kristo sa aking buhay. Ibig ko na maranasan ang magaganda, perpekto, maayos, mga bagay na magbibigay sa akin ng tagumpay sa lahat ng laban sa buhay na ito. Salamat po
Purihin ka. Sambahin ka. Luwalhatiin ka. Sa pangalan ni Jesus. Ako na lamang manalangin, Ama, narinig po ninyo ang naisin ng iyong mga anak. Lord, katulad ng iyong inihalimbawa, pag nasa labas po kayo, wala kayong magagawa. Although makapangyarihan kayo, pero ibig mong magtrabaho sa loob namin. Salamat, may mga nagbukas ng kanilang puso. Simula sa araw na ito, I declare and I pray in the name of Jesus, let it be done in their lives. Oh, in the name of Jesus, new thing. I declare that new thing. There will be rivers in the desert. In the name of Jesus, rivers will flow out of their heart, Lord God. Let it flow. Salamat po na marami sa iyo ang kapurihan kaluwalhatian, ngayon at magpakailanman. In the almighty name of our Lord and Savior Jesus Christ, this we pray. And the blessed people of God declare, Amen and Amen. Sa malakas po palakpak sa ating Diyos. You may be seated in the presence of the Lord.